Welcome po sa aming channel kung saan pinapakita namin yung mga ginagawa namin sa aming farm. Samahan nyo kami sa pag-aalaga ng baka. Sa journey na ito, makikita nyo yung mga ginagawa namin para i-improve yung pagbabaka namin. Kapag mainit, 2 beses namin pinaiinom yung mga baka. At dinadala namin yung baka kung saan meron tubig. Need na mga alaga nating baka ma-hydrate. Madalas nga, mas madaling mauhaw yung mga kulay itim na baka kaysa sa mga kulay puti. Dahil nagtanim kami sa mga gilid ng mga napier grass, mas nakakakain yung mga baka ng damo sa gilid-gilid. Ang maganda dito, halimbawa aalis kayo, di ba? Nagmamadali kayo, pwede nyo iwan yung baka sa gilid, mas madami siyang makakain. Pero wala pa rin makakatalo kapag kukuha tayo ng pagkain mismo sa mga damuhan na tinanim natin. Sasabik na. Napansin namin na mas maraming nakakain yung baka na damo kapag mayroon tayong mga taniman. Mas maraming taniman, mas maraming pagkukunan ng pagkain at maaaring i-deliver na lang yung mga damo na kinuha sa mga baka natin. Napaparami namin yung mga aming baka sa ganitong sistema, kaya maaari nyo rin itong gayahin. Sa ngayon, meron kami mga batang baka na pinapalaki. Maaari namin itong gawing inahin o kaya ibenta rin pag may pagkakataon. Last year, pinagkalooban tayo ng Diyos ng 2 batang baka na babae. Sila yung 2 addition na binigay sa atin ng Diyos. Anak sila ng mga inahin namin, kaya walang gastos dahil hindi na kami bumili ng mga baka. Sa pag-aalaga ng baka, pinagkakalooban ka ng Diyos ng lalaki o babaeng baka. Ang mahalaga ay may mapapakain ka sa kanila. Kapag na-improve mo yung pag-aalaga mo, meron kang steady supply ng pagkain ng baka, pwede ka talaga magparami. Darating ang panahon na hindi ka matatakot kung ano ang kakainin ng mga baka mo kung dumating ang masamang panahon. Dahil sa nakapaghanda, hindi ka matatakot kasi nakapag-ready ka na may pagkain yung mga baka mo sa anumang oras. Isang plus factor sa pag-aalaga ng baka wala kang gastos. Yung mga damo na pinapakain mo sa kanila ay galing lang din sa bukid mo. Kapag na-put up mo na yung sistema, araw-araw ka na lang magdi-deliver ng pagkain sa mga baka. At mapapalaki mo sila ng malaki nang hindi mo inaasahan. Alam nyo ba, dahil sa sistema namin, nakabili na rin kami ng mga lalaking baka. Sila yung ibibenta namin any moment. Araw-araw namin silang pinupuntahan at pinapakain, dinadalan din ng pagkain kahit maraming damo sa paligid. Ang pag-aalaga ng baka ay isang katulad ng pag-aalaga sa isang relasyon. Nung nag-alaga kami ng mga alagang hayop tulad ng baka, na-maintain namin yung ganda ng mga pastulan namin. Kapag nakita mo yung mga alagang baka mo na masaya sa pagkain na dinadala mo, kaya po nagagawa naming ma-enjoy yung pag-aalaga ng livestock. Kasi kapag ang aalagaan natin ay mga aso, pusa, oo, masaya yon. Pero yung baka din ay masaya rin alagaan. Napakasarap isipin na yung maliit na hayop dati ay isa ng dambuhala ngayon. Araw-araw lang natin i-maintain yung mga alaga nating hayop. Kung saan babantayan lang natin sila. Hindi pa naman pansin yung sukat ng mga baka kapag lumalaki sila. Pero magugulat ka na lang, malaki na pala. Simula na naman ng magandang panahon. Bumalik na uli yung masaganang ulan. At berde na uli yung mga damo natin. Nakakasigurado tayo na may makakain yung mga baka natin. Pinipilit po namin gawin sana na mas malapit yung mga baka sa taniman ng mga napier grass. Ang mas maganda sa mas malapit ay hindi tayo hirap.
kapag binibigay natin yung masaganang pagkain sa mga alaga natin, madali silang lalaki. Noon, napagod kami nung tinanim namin to. Pero ngayon, nagbubunga na yung paghihirap natin. Nararanasan na nating madalian. Nangangahulugan na kapag maraming damo ang isang magsasaka, marami siyang ipapakain sa mga alaga niyang hayop. Nangangahulugan na pwede kang mag-expand kapag meron kang malaking taniman ng pagkaing damo ng iyong mga alagang hayop. Dumating din yung panahon na kuha lang kami ng kuha. Hindi kami nangihinayang na kumuha ng madami para sa mga alaga namin. Mula nang hiniram namin yung bukid na ito para tamnan ng damo, nag-expand yung pastulan namin. Nagkaroon ng sistema at direksyon yung pag-aalaga namin ng baka. At napansin namin na may competitive advantage na kami sa ibang magbabaka. At dahil doon, bili lang kami ng bili ng mga lalaking baka. Yung mga binatilyong baka na binibili namin ay binibili lang namin ng mura. Dahil puro babae yung binigay sa amin na baka last year, kailangan namin bumili ng mga lalaking baka. May mga panahon na inaabot lang ng 1 year sa amin ang isang bakang binata para mag-mature. Ito po si Blessing. Balak namin siyang gawing inahin. At itong bakang lalaki na to ang gagawin naming asawa niya. Samantalang consistent pa rin si Putol na magiging inahin namin. Magugulat kayo, may mga gubat din kaming tinanim ng Napier grass. Wala kaming sinasayang na espasyo, basta mapakain lang yung mga baka namin. Ganun yung ginawa naming sistema. Pero syempre kapag sa gubat, mas mabagal tumubo kasi natatabunan ng mga puno. Iba pa rin po talaga kapag meron kang taniman. Kapag nakagawa ka na ng improvement, mas madali na talaga yung mga susunod na steps. Kung papansinin, nasa effort lang talaga ng isang farmer kung paano niya mai-improve yung kanyang kalagayan. Kung pag-iisipan, damo lang ang kinakain ng mga baka. Kaya gawin nating paramihin ang pagkain ng mga baka. Sabi nga, kung saan may pagkukulang, bakit hindi natin dagdagan? Tinuturing po namin na mga estudyante tayo ng buhay. Through proper observation, makikita mo naman ang mga kailangan mong gawin. Bilang mga lalaki na pinamanahan ng lupa, obligasyon nating pagpawisan at pagpaguran para ma-improve ito. Normal sa ating mga lalaki ang mapagod, pero ang huminto ay hindi option. Ang masaganang buhay ay abot kaya kung makakapag-prepare tayo ng mas maaga. Dahil sa mga nagawa naming improvement, na-challenge kami, hindi na lang baka yung inaalagaan namin, pati kambing nag-alaga na rin kami. Napag-isipan namin na may panahon na sobra-sobra yung pagkain ng mga baka. Bakit hindi natin gawin na mag-allocate din ng pagkain para sa mga kambing? Alam nyo ba na yung mga kambing ay hindi mapili sa pagkain? Dahil din sa observation na ito, nag-improve uli kami. Ginalingan din namin yung pag-aalaga sa kambing. Tara, iikot ko kayo sa pastulan namin. Dati-rati, itong mga damo na to ay tanim din nito, pero binawasan lang namin yung napira namin para magkaroon ng kulungan ng kambing.
makikita na nag-set aside kami ng maliit na lupa para sa mga alaga naming kambing. May room pa rin ito sa expansion at pwede din mapaganda pa lalo. Ginastasan ng konti para mas maganda. Dahil sa obserbasyon din namin na kapag mas malaya yung mga hayop, may konting room sila ng pagtatakbo-takbuhan, nas nagiging masaya sila. At dahil dyan, mas madaling padamihin.